Big lineup gagamitin na ni Coach JJ Redick at LeBron James nagrereklamo sa magiging laban nila bukas sa Milwaukee Bucks. Pero bago yan ay naka-jackpot naman ang Golden State Warriors sa bago nilang player na si Buddy Hield. Paano ba naman ay pinangunahan nito ang kanilang kupunan para talunin ang Sacramento Kings na meron ng DeMar DeRozan? Gumawa lang naman si Buddy Hield ng 22 points, 3 rebounds at 1 assist, na kung saan ay 8 out of 9 ito sa field at 6 out of 7 naman sa 3-point area. Nakalimitin nga sa kanyang mga puntos ay nagmula sa 3-point range. Kahalintulad nga ang kanyang laro dito kay Klay Thompson, ang dating ka-splash brother ni Stephen Curry. Kaya naman ay hindi na mag-aalala ngayon si Curry dahil meron na siyang bagong partner na sharpshooter kahit umalis na si Klay sa kanilang kupunan. Pero bukod naman kay Buddy Hield ay maganda rin ang naging performance ni DeAnthony Melton, na kung saan ay nakagawa ito ng 16 points, 5 rebounds at 3 assists. Kaya solid talaga maglaro ang mga bagong players ng Golden State Warriors. Ang nakakatakot pa sa Warriors ay gumawa lang naman sila ng record na kung saan ay nakagawa sila ng 28 3-pointers sa loob lang ng isang laro. Paano ba naman ay nasa 52 3-pointers din naman ang binitawan ng Warriors para makuha ang record na ito. Kaya hindi rin basta-basta ang kupunan ng Warriors sa darating na NBA season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa record na ginawa ng Golden State Warriors? Samantalang ito na si Coach JJ Redick mukhang gagamitin na ang tamang lineup sa starter ng Los Angeles Lakers ngayong season. Paano ba naman ay sinabi nito sa isang interview, na plano niya daw na bigyan ng mga minuto si Anthony Davis bilang power forward. Matapos kasi ang naging performance ni Anthony Davis sa preseason sa naging laban nila sa Phoenix Suns, na kung saan ay nag-dominate talaga si Davis both ends. Matapos itong makagawa ng 17 points, 8 rebounds, 3 assists at 1 steal. Na meron naman itong 7 out of 10 sa field goal sa loob ng 18 minutes of playing time sa first half pa lang. Kaya naman sa naging laban nila sa Phoenix Suns sa pagtatapos ng first half ay nasa double digits na dito ang lamang ng Los Angeles Lakers. Kaya ganyan nakadominante si Anthony Davis sa ngayon, na tinitingnan na ni Coach JJ Redick na subukan ng 2 big lineup at ito nga ay sa pagitan nila Anthony Davis at Jackson Hayes. Na ang kagandahan nga daw nito ayon pa kay Coach JJ Redick lalo at nagustuhan niya daw ito. Kapag si Davis daw kasi ay naglalaro bilang power forward, ay nakakapag-switch daw ito kaagad habang meron pa silang size na naiiwan sa 5 position sa katauhan naman ni Jackson Hayes. Ito nga daw ang parte na gusto ni JJ Redick. Kaya aasahan talaga natin mga idol na more on 2 big lineup na ngayong season ang gagamitin ni Coach JJ Redick. Lalo at matagal nang gusto ni Anthony Davis na bumalik sa kanyang dating position na power forward. Kaya naman ay magiging malaya na si Davis na gawin ang kanyang mga gusto pagdating sa opensa. Lalo at nandyan naman si Jackson Hayes na handang protektahan ang rim. Kaya isipin nyo na lang mga idol paano pa kaya kapag bumalik na si Christian Wood at mabigyan naman ng clearance si Christian Koloko ng NBA para makapaglaro na, ay panigurado na sobrang lakas ng magiging frontcourt ng Los Angeles Lakers ngayong season. Samantalang LeBron James nagrereklamo sa NBA kung bakit nila kailangan na bumiyahe papunta ng Milwaukee para sa kanilang magiging laban bukas dito. Sa unang naging dalawang laro kasi ng Lakers ngayon sa preseason laban sa Minnesota at Phoenix Suns, ay ginanap nga ito sa Palm Desert sa California na kung saan ay umabot lang ang biyahe nila gamit ang bus ng 2 oras. Hindi pa kasi available ang arena ng Crypto.com lalo at may renovations pa na ginagawa dito. Pagkatapos din kasi ng magiging laban ng Lakers bukas sa Milwaukee Bucks, ay gaganapin naman ang sunod nilang laban sa Las Vegas sa October 16 laban sa Golden State Warriors. Pagdating naman ng October 18 ay makakalaban naman nila ang Phoenix Suns sa kanilang home court. At kinabukasan ay makakalaban naman nila muli ang Golden State Warriors sa October 19 sa kanilang home court. Kaya back-to-back games ito para sa Lakers. Ang kagandahan lang kasi sa magiging laban nila sa mga kupunan ng Phoenix Suns at Golden State Warriors, ay kakaunting oras lang ang kailangan nilang ibiyahe lalo at parehas naman ang dalawang kupunan na ito ay malapit lang sa Los Angeles. Pero mga idol kahit nasa 1,750 miles pa ang layo ng Milwaukee Bucks, o nasa 4 na oras ang kanilang kailangan bago sila makarating sa Milwaukee gamit ang eroplano, ay okay lang naman sana ito dahil kung titingnan ang pagitan ng mga araw sa unang naging laban nila sa Phoenix Suns bago ang magiging laban nila sa Milwaukee Bucks bukas, ay nakapagpahinga na ang Lakers ng 3 araw. At pagkatapos naman ng laban nila sa Milwaukee Bucks ay nasa 5 araw pa bago ang laban nila sa Golden State Warriors. Kaya hindi na dapat magreklamo si LeBron James kung kailangan nilang bumiyahe papuntang Milwaukee Bucks. Dahil last year ay bumiyahe din naman ang Milwaukee Bucks papuntang Los Angeles Lakers para makalaban nila ang mga ito sa preseason. Pero kayo mga idol, tama lang ba na magreklamo si LeBron James sa NBA dahil sa kailangan pa nilang bumiyahe ng malayo sa isang preseason game laban sa Milwaukee Bucks?